Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. Tumunog na ang gantingan. RH. Ang oras sa buong Pilipinas, 7:37 ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa DZRH sa Special on Saturday. Kanina ho, bago tayo mag-commercial, pinag-uusapan natin na tayo ay nagulat, no? Noong Huwebes ng gabi. Lahat naman talaga tayo nagulat, no? Dahil sa classification ng World Bank na ang Pilipinas ay isang upper middle income country na. Para malaman natin kung ano pa ang ibig sabihin nito, nasa ating linya ang tax expert at tax reform advocate na si Mr. Mon Abreya. Sir Mon, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH with Nicole, Julius, and Jay. Magandang umaga po sa inyong lahat mula sa Washington, D.C. Nicole, Jay, and sino po isa? Si Julius po. Julius, magandang umaga po sa inyo. Opo. Sir, nandyan po pala kayo ngayong Independence Day. ngayong Philippine-American Friendship Day din po. Opo. Triple digit ang temperature. Napaka-init. Sobrang init po pala dyan. Opo. Sir Mon,
Before we delve in po to deeper questions, para po maunawaan ng ating mga kababayan, lalo na ho yung mga kaka-tune in lang sa DZRH, kabubukas lang ng radyo, ano ho ang ibig sabihin nitong classification ng World Bank na tayo ay nasa upper middle income, tayo ay isang upper middle income country na? Ako ho, kung ako halimbawa ako isang ordinary mamamayan, ano ho ang ibig sabihin nito para sa akin, Mr. Mon? Well, actually, it's not really per individual. Hindi siya, ang impact niya talaga hindi sa individual, kung hindi sa bilang bansa. Dahil World Bank ang nagbigay nitong classification na to, ito'y nakapatungkol talaga dun sa ating bilang bansa, kung tayo ba ay mas madali lang pautangin o may kapasidad ng bayad ng ng malaking interest. Kasi pagka binigyan ka ng upper middle income country status, ibig sabihin less na yung grant, less na yung subsidized na interest, kasi nga mas kaya mo na. So parang it's a badge of honor, mas makaka-attract ka ng investors, but at the same time, they see you as now more independent, stronger economy. Kaya mo na. Hindi ka na namin masyadong tutulungan in terms of grants or mababang although may probably, ibig sabihin niya better rates. Kasi nga, diba, pag mas maganda ang takbo ng isang kumpanya, mas maraming bangko nagpapautang. Ganon din yun. Maganda, ibig sabihin maganda yung ekonomiya ng Pilipinas, kaya maganda yung ranking or rating na binigay ni World Bank. Lalo na, very objective naman sila. It's really based on gross national income per capita. Ibig sabihin, kinonsider yung ating gross domestic product, yung talagang economic activities or kita ng buong bansa, kasama yung mga income abroad, yung mga remittances. Tapos, ginamit lang yung Atlas method. Ibig sabihin, yung 3-year average ng foreign exchange para maging dollar siya, then divided by yung mid-year population. Kumbaga, hindi mo masasabing tumaas yung kita mo o bumaba yung inflation kasi hindi yun yung sinukat. Hindi siya tungkol sa quality of life, walang corruption, or mas maganda yung public service. No, it has nothing to do with that. So wag niyong i-politicize. Very objective si World Bank. Ang sinabi lang niya, with the improved or accumulated improvement in our economy with the gross national income per capita. Ulitin ko, yung formula nun is gross domestic product, dinagdag yung remittances or income from abroad, divided by the mid-year population. In short, kung mas yumaman yung mayayaman, tataas talaga yung gross national income. Pero hindi ibig sabihin lumaki yung sweldo natin or yung take-home pay natin. Sir Mon, pupunta po ako dun sa mga workers dahil you were mentioning sweldo at hindi pang individual ang tingin dito sa upper middle income. Yes. In most of your interviews po, sir, you were mentioning always the middle class. Binabanggit niyo po na kawawa ang middle class, na aapi ang middle class, and sabi po ni Paulo Rivero ng PIDS na quiet absorber din ang middle class. So sa mga nababasa ho namin, if I'm not mistaken, the middle class is crucial and the backbone of this economy. So, Sir Mon, bago tayo magtumukos ng iba pang usapin, ano po ang composition, who comprise the middle class, and ilang porsyento ho ba ng mga Pilipino ang middle class, sir? Well, base sa statistics, ang sinasabi nating middle class is definitely yung above minimum wage earners, di ba? Sila yung mga mas matataas ang sounds, probably 20,000 pesos and above na kita. At in terms of number, hindi ako masyado sigurado sa number kung ilan talaga yung middle class. Pero ang pagdating dun sa income tax collection, sigurado ako na talagang ang kinukuhanan ng ating personal income tax collection, 82% galing sa compensation income earners. At bakit sinasabi ko middle class? Kasi diba, wala namang buwis yung minimum wage earners. So ibig sabihin, in terms of withholding tax na talagang walang choice ang ating mga manggagawang Pilipino, kahit sino ka pa, kapag ikaw ay na-withholdan, more likely nasa middle class ka kasi ibig sabihin, above minimum wage earner ka. Pero, ang ibig sabihin din nun, sa'yo nakadepende yung gobyerno dahil 82% na nakokolekta sa personal income tax galing sa compensation income earners, habang yung mga high net worth or mga professionals, 4% lang yung contribution nila. Dahil nga, most of them either nagkorporasyon na or yun nga, dahil voluntary yung ating sistema, hindi naman nagdedeklara o nagbabayad yung lahat ng mga mayayang.
Sir Mon, dahil tayo yung, sabi nyo nga po, inaasahan ng gobyerno, pero ngayon, nagtataasan lahat ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin ba nito, ang middle class na ang bagong mahirap? Yun ang ating pangamba na talagang sabi nga natin isang sakit lang one sickness away lang tayo sa kahirapan o mababaon sa utang, kasi nga hindi din ganun kaganda yung public service or healthcare system natin na takot ang mga manggagawang Pilipino pumunta ng ospital o magkasakit for that matter, kasi hindi nga natin maasahan yung public health system natin. At the same time, hindi naman lahat may insurance or merong mga ipon para masigurado matustusan nila o kaya nilang hindi magtrabaho ng ilang buwan. Kaya nga, Nicole, isang mahalagang lesson din sa atin nung pandemic is talagang siguraduhin natin na meron tayong emergency fund, or it's the basic financial literacy na dapat hindi lang pagkita ng pera ang tinuturo sa ating mga kababayan, kundi yung basic financial literacy na hindi pwedeng kita gastos ng gastos. Kailangan talaga handa din tayo, lalo na hindi nga natin masyadong maasahan yung gobyerno pagdating sa mga panahon ng sakuna. Okay. Sir Mon, si Julius po ito. Let me quote you po. Sinabi niyo po na the government for the longest time has relied on our middle class instead of the middle class relying on government. So may concern na po, nabanggit na ni partner Nicole na ang middle class ang baka maging bagong mahirap, ang new poor. So mataas pa rin po inflation, yung take-home pay na babawasan. Saan po kaya nagkamali ang pamahalaan at ano ang lunas o solusyon sa sitwasyon ng middle class? Alam mo, sabi ko nga, yung upper middle income country status is also an opportunity, kasi in the end, yung impact niyan sa ating mga kababayan, sa bawat pamilyang Pilipino, magdidepende sa mga policy choices ng Pilipinas, ng gobyerno, particularly ng Marcos administration. Kaya nga, nag-publish kagad tayo, nagpadala kagad tayo ng sulat kay Presidente na i-prioritize yung mga structural reforms na in-identify natin. Kasi, Julius, ang talagang malungkot dito, pagdating sa mga big companies, sa mga foreign investors, nagbibigay tayo ng tax holidays or walang bayad na buwis. Tapos pagdating naman sa mahihirap na hindi nagbabayad ng buwis, nagbibigay tayo ng subsidy o patuloy tayong nagbibigay ng 4Ps, yung AKAP, lahat na ng klaseng ayuda kahit walang krisis. Kasi nga, tinutulungan sila ng gobyerno at walang masama doon. Pero aminin na natin, sa economics, walang ROI yun. Kasi kakainin lang nila yun, hindi na iikot yun. Hindi tulad ng middle class. Ang middle class, hindi na nga sila umaasa sa gobyerno. Paano ko nasabing hindi sila umaasa sa gobyerno? Tayo na lang mga nag-uusap dito at yung mga nakikinig. Diba pag tayo nakaluwag-luwag, anong una natin ginagawa? Bumibili ng sasakyan. Kasi nga, ayaw natin yung public transportation, very inconvenient. Pagka tayo ay nagkasakit, pupunta ka ba sa public hospital? Kung may pera ka, pupunta ka sa private hospital. So ibig sabihin, yung public good na dapat pinakikinabangan ng kahit sino, masyadong maliit o hindi reliable, yun dapat ang pinupondohan ng gobyerno. Doon dapat napupunta yung mga buwis na binabayaran natin. Kaya nga sa first world country, so yung pagiging upper middle income country, hindi ibig sabihin first world na tayo. Pero sa first world country, makikita mo talaga na kahit malaking buwis na binabayaran nila, libre ang edukasyon at hindi may hirap lang ang nasa public education, public schools. Lahat. Kasi nga maganda yung kalidad. At even worldwide, globally, acknowledge yun. Pangalawa, lahat ng public transport. Kahit dito sa US, makikita mo lahat, mga naka-Amerikana, pero nasa subway, nasa metro or train station. Kasi nga, maganda yung public transport system. Then, dito sa United States, kahit nasabihin mong iba-iba yung malaki ang United States, merong mga Amtrak, may mga train na hindi mo kailangan laging mag-aeroplano na medyo mas mahal. So, ang sinasabi ko is, yung mga public good na dapat pwedeng ma-access ng kahit sino. Sa Pilipinas, medyo salat, medyo kulang, at yun na nga, nakukorap o napupolitika. So, si middle class, nasa ngayon siya. Siya yung patuloy na nagbabayad ng buwis kasi kinakaltasan siya, wala naman siyang choice . Pero pag nagkasakit siya, pag may gusto siya pa rin na magbabayad. Hindi pinoprovide ng gobyerno or hindi rin siya tutulungan ng gobyerno. So, kaya sinasabi ko nga, malungkot yung sitwasyon ng middle class kasi naiipit na siya at the same time, nakakalimutan siya pagdating sa mga programa, sa polisiya. The same way sa MSMEs. Si MSME, parang siya yung middle class pagdating sa mga negosyo. Si MSME naman, sinasabi natin, backbone din ng ekonomiya.
Pero wala namang masyadong tulong na nakukuha sa gobyerno. Puro na lang promotion, puro na lang campaign. Pero yung sabihin mong grants or financial assistance, utang, oo, nagbibigay lagi ng utang. Minsan nag-waive ng interest, pero hindi yun ang kailangan. Ang kailangan natin, mga MSMEs, mga maging contractors, hindi yung mga kongresista o mga lawmakers o yung mga mayayaman. Hindi yung mga V, hindi yung mga D at kung ano mga apelido. Diba? Dapat yung mga simpleng Pilipino, mga MSMEs, dapat sila yung mga government contractors kasi let's face it, the biggest client or biggest consumer ng ating bansa, government pa rin. 20% ng ating GDP is government spending pa rin. Imagine mo kung MSMEs ang supplier ng gobyerno. Hindi buhay ang MSMEs, pero hindi ganun ang sitwasyon. Bahala ka sa buhay mo. Start your own business, take your own risk, pay your taxes. Ganun din ang mga middle class or yung mga manggagawang Pilipino. Pagtanggap ng sweldo mo, bawas na yung buwis, pero pag may kailangan ka, hindi mo pa rin maasahan ng gobyerno, ikaw pa rin ang gagastos. So double whammy. Nagbayad ka na ng buwis, pero sagot mo pa rin ang sarili mo. Hindi ka pa rin tutulungan ng gobyerno. And that's exactly what we want. Now that we are upper middle income country status na, it's an opportunity. We can attract more investors, we can attract capital markets or private equity. Pero sana yung mga polisiya would really empower the middle class, would increase take-home pay, would run after the corrupt and high net worth rich individuals. Ang daming mayayaman di nagbabayad ng buwis. Mga nasa Forbes, sabi ko nga, kahit isarado mo lahat ng BIR offices, kumatok ka lang sa lahat ng pintuan ng bahay sa Forbes Park. Oo nga po, tsaka sure na mababawasan ng tax agad ang mga middle class na manggagawa kasi nakalagay na yan sa payroll nila, sa payslip nila. And one sickness away nga from being bankrupt ang middle class. Based po sa sitwasyon ngayon, parang abusong-abuso talaga ang middle class. No? Mahalaga pa rin tulungan ang mga kababayan nating mahihirap. Pero may boses din naman ang middle class. Pero bago po yan, Sir Mon, tayo po ay magko-commercial break muna, partner Nicole. Babalikan po namin kayo, Sir Mon, ang oras po sa buong Pilipinas, 7:50 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Ang oras sa buong Pilipinas, 7:54 na umaga, dito pa rin po sa Special on Saturday sa DZRH. Kasama pa rin po natin ang tax reform advocate at tax expert na si Sir Mon Abrea. Julius? Okay, Sir Mon, magandang umaga po ulit. Middle class sa bansa, yan po ang ating situation report ngayong umaga. Ang sitwasyon ng middle class ay parang naaabuso na sa sistema natin ngayon. Isa po sa mga panukala na isinusulong nyo, ang pag-raise na exemption threshold ng income tax from 500,000 to 1 million. Maaari niyo po ba ipaliwanag itong isinusulong yung panukala? Under kasi sa train loan na pumasa ng panahon ng previous administration, tinaas natin yung personal income tax exemption to 250,000 pesos. Yan yung current natin up to now. So 250,000 pesos. In excess of that, meron ng buwis, 15% to 35%. So ang panukala natin, una, dahil hindi siya naka-index sa inflation, hindi na siya akma kasi nga magtaasa na lahat ng presyo, hindi naman tumaas ang mga sahod. So ang tingin ko, ang dapat gawin ng gobyerno is itaas yung take-home pay ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pag-increase ng exemption. At dahil hindi naman madali na itaas sa 1 million ang ating proposal, similar doon sa train law, 3 tranches na sana ngayong taon mahabol natin. Nakapag-usap na tayo sa maraming mga policy makers natin, sa Department of Finance, sa Executive Secretary, napatawag na rin tayo sa Malacanang, nakipag-ugnayan na tayo bago ako umalis ng Manila. At ang proposal natin is from 250,000, itaas sa second bracket. Kasi yung second bracket natin, 0 to 250,000, 0% or exempt siya. 250 to 400,000, meron itong 15% na buwis. Then 400 to 800. So ang pinopropose natin, yung hanggang 400,000, i-increase this year yung exemption, then itaas hanggang 800,000 next year, then hanggang sa huling taon ng Pangulo, itaas hanggang 1 million pesos. Kasi naniniwala tayo, ito na yung paraan para ma-empower yung middle class, maibigay sa kanila yung kanilang hard-earned money at magdesisyon sila kung isa-save ba nila ito, i-invest o ininegosyo. At maaaring i-attract din ito yung ating mga OFWs na nawalan lang ng choice o masyadong naliitan sa sweldo dito sa laki ng obligasyon nila sa kanilang mga pamilya, kaya ng ibang bayan. So, yun ang ating panawagan at naniniwala tayo ngayon pinag-aaralan na ito ng ating mga policy makers at may ginhawa bill si Senator Win Gatchalian. Ang proposal naman niya, everything is we support naman. Ang ano lang doon yung threshold, yung kanya kasing original na draft is hanggang 400,000 lang. Pero sabi ng ating Senate President, Senator Win Gatchalian, pag-aaralan nila yung ating proposal hanggang 1 million. Sir Mon, CJ po, no, isa sa inyong mga proposal as a tax expert ay ibaba yung VAT, which is yung ating value added tax ng instead of 12%, gagawin natin 10%. Tingin ko ito yung mas makakatulong regardless if lower income ka, middle class ka, upper income. Pero from your point of view, sir, ano po ang pros and cons nito pagdating sa collection ng government at balancing it out with the purchasing power po ng public? Alam mo, JC, tama ka. Lahat makikinabang dito. And that's exactly our contention. Kasi mas makikinabang yung mayayaman. It will have a disproportionate benefit doon sa mga higher income household kasi mas malaking gastos nila yung purchasing power nila. Tandaan natin, ang VAT is consumption tax. Ibig sabihin, kung wala kang pera, wala kang ginastos, wala kang babayarang VAT. Pero mas malaki ang ginagastos mo, lalo na yung mga nasa BGC, sa Rockwell, sa Forbes, mas malaking ginagastos nila, mas malaki yung VAT na nakukontribute o binabayaran nila. Kaya pag binaba natin yon, sila yung mas makikinabang. But nevertheless, ayon naman, malinaw naman yung datos. Tayo ang may pinakamataas na VAT rate sa ASEAN at 12%. Yung iba 7-8% lang. Tayo 12%. Tapos yung collection efficiency natin nasa 35 to 40% lang. Ibig sabihin, hindi pa rin na-address ng gobyerno yung mga leakages, yung smuggling, tax evasion, hindi pa rin na-implement yung electronic invoicing. Kaya kahit na pinapasan nating lahat yung 12% VAT kasi binabayaran natin yon, hindi nakokolekta ng gobyerno lahat. Kasi nga 35 to 40% lang yung nakokolekta. Ngayon, bakit pinopropose pa rin nating ibaba?
Kasi hindi naman magiging perfecto yung sistema, hindi naman natin pwedeng antayin at hayaan natin maghirap yung mga kababayan natin or maging hindi tayo competitive dahil nga sobrang taas ng VAT natin. So malinaw yung datos, tayo yung pinakamataas, inefficient lang yung collection. So ang solusyon natin, ang proposal natin, ibaba na natin yung VAT from 12 to 10%, pero dapat i-improve yung efficiency at nag-propose na rin tayo dyan. I-expedite yung pag-implement ng electronic invoicing para makapture na talaga real-time yung mga sales at makolekta yung buwis. Siguraduhin natin na ma-review yung mga sobrang daming VAT exemptions. In fact, ito pinaliwanag ko din sa nanay ko na senior citizen, dapat gayahin natin yung sa Canada at sa ibang first world countries na instead na VAT exemption na ngayon ay ini-enjoy ng mga PWDs at senior citizen na highly prone to corruption and abuse. Yan po ang malinaw na datos. 80 billion, I think yung estimate ni Senator Gatchalian nung kanilang nagkaroon sila ng investigasyon sa Senado, hearing sa Senado, dahil na-abuse yung mga dahil sa PWD fake IDs. So ang sinasabi natin, bakit hindi gamitin yung national ID o magka-database na instead na diskwento na hindi natin ma-monitor at ma-verify, bakit hindi nila natin sila bigyan ng direct na subsidy or like a health card na libre yung kanilang pagpapagamot o ang kanilang mga gamot, etc. Which is exactly what the first world countries are doing. Kasi yung discount, medyo disproportionately beneficial na naman yan sa may pera, diba? Tulad nung nanay ko, kung nasa probinsya siya at sa palengke lang siya bumibili, wala siyang benefit dun sa VAT discount. Pero yung mga nasa Rockwell, nasa Makati, na senior citizen, maliban sa libre sinin nila, mas nakikinabang sila sa senior citizen discount or VAT exemption. So ito yung mga sinasabi din ni World Bank na kung gusto natin ibaba yung VAT natin at mas maging efficient, dapat i-revisit natin yung sobrang daming exemption na very populist. Talagang ginamit ng mga politiko para makakuha ng boto. Imagine mo ilang milyon na senior citizen. Talaga nakuha yung boto dahil binigyan mo sila ng exemption. Pero hindi siya maganda sa collection. It's a tax eroding measure. So pwede nating ibaba ang VAT from 12 to 10% at ito ay diniscuss na rin natin sa ating mga policy makers pero hindi siya pwedeng i-prioritize. Yun yung malungkot dyan kasi malaking revenue loss sa abot sa 300 billion. Hindi tulad dun sa income tax exemption, kahit nasabi mo magkakaroon ng revenue loss, gagastusin ulit yun, iikot yung pera. So, magiging VAT collection yun lang. Sana makolekta lahat. And at the same time, pwedeng gawing investment o puhunan ng ating mga kababayan. But in the end, ang gusto natin is maibigay sa taong bayan yung nararapat. Huwag tayong tipirin kasi nga, our biggest revenue loss, corruption pa rin. So, wag ipasa sa atin yung problema ng mga corrupt na politiko. Sir Mon, babalikan ko lang po ito. Maganda po yung sinabi ninyo. Ibig sabihin ho ba nito na kapag, kasi may mga bills na final sa Senate to lower the VAT to 12 to 10%. Ibig sabihin ho ba nito hindi ho doon makikinabang yung ating working class at you were mentioning ang makikinabang lang doon yung mga mayayaman. Meron ho bang certain formula? Meron po ba tayong guidebook? Meron po ba tayong pwedeng sundan? You mentioned other countries pero meron po ba tayong certain na pwedeng gayahin para maging maayos, mas maging efficient yung distribution ng buwis pag nakokolekta ng pamahalaan, Sir Mon, bago tayo mag-commercial break po? Yeah. Alam mo, Nicole, tama ka dyan. Kasi ang hindi ginagawa ng gobyerno natin is inaalam sino ba yung nakokolektahan. Sa VAT kasi, malinaw na less than 10% lang ang contribution ng mga poorest of the poor. Pero sila yung pinaka-apektado kasi nga maliit yung kita o pera nila. Pero kung tutuusin, more than 80% ng consumption nasa higher income household. So ibig sabihin, pag binawasan mo yung VAT, sino yung mabibigyan ng benefit nun? Hindi yung mas malaki gastos. Kumbaga, yung benefit mo sa reduction ng tax is nakadepende sa magkano ba yung binabayaran mo ngayon o contribution mo. Diba? Kaya nga sinasabi natin, yung increase na income tax exemption targeted sa middle class kasi talagang yung sweldo nila yung nababawasan. So kung babawasan mo yung buwis na binabawas, makikinabang sila directly, hindi yung sobrang mayaman. Kasi yung ultra-rich, kahit increase mo sa 1 million yung exemption, mataas yung rate nila, 35% eh. Ang question lang doon, kung nadedeklara at nakokolekta. Pero si middle class, sigurado na siya yung makikinabang. Sa VAT, hindi. Disproportionate yung benefit dahil kahit nasabihin mong ikaw ang pinakamahirap, kahit
ibaba natin yung VAT kung wala kang pera, wala ka pa rin benepisyo sa value-added tax reduction. Hindi tulad ng income tax exemption. So, yun yung pinapaliwanag natin. Kaya nga tama yung sinabi mo, dapat talaga datos yung ginagamit. Pero dapat siya magagaling kay PIR at kay Finance kung paano natin may improve yung statistics natin when it comes to collections. Kasi malinaw ang sinabi ng mga pag-aaral sa buong mundo. Pag tayo ay kung tayo ay first world country, okay lang na mag-rely tayo sa income tax. Hindi naman tayo first world. Tayo ay third world. Kung tayo ay developing country tulad ng Pilipinas, dapat nagre-rely tayo sa consumption tax, which is yun yung VAT, yun yung excise. Kasi mas madaling makolekta para sa ating bansa. Ngayon, ang sitwasyon natin baligtad. Almost 60% or more than 50% ng ating collection, income tax. At yun nga yung sinabi ko, at sa personal income tax, 82% middle income class or compensation income earners, maling-mali. At yun yung gusto nating itama. With that, Sir Mon, tayo ay maghahanap buhay lamang muna, magko-commercial break lamang po tayo. Babalikan po namin kayo. Ang oras po sa buong Pilipinas, 8:04 po ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo. Tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabton, amoy nakaka-joyful. Califabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. Wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti
kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Pilipinas 8:09 na umaga, kasama pa rin po natin ang tax reform advocate na si Sir Mon Abrea. Sir Mon, una po, pasensya na po na medyo na-extend tayo ng konti kasi marami hong nakikinig sa atin ngayon na nasa working class. Interesting po sa kanila itong topic. So may mga konting katanungan na lang po from my co-host po, Julius. Okay, Sir Mon, magandang umaga po ulit. Si Julius po ito. Kasama po sa mga panukalang isinusulong niyo po ang pag-abolish ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs at magtayo ng tinatawag na National Revenue Authority na nakapattern sa Inland Revenue Authority of Singapore. So maaari niyo po bang ipaliwanag itong proposal niyo po? And singin ko na lang din po, gaano po kayo ka-confident na this proposal is politically achievable? Well, I'll respond directly on the last statement. Kasi nga, ang kailangan natin is isang ahensya na fiscally and politically independent. Kasi alam niyo, ang malungkot na katotohanan, napupolitika yan dahil nga coterminous sa presidente, yung commissioner, dahil may salary standardization. Imagine mo, ang kinukolekta nila, billion-billion, pero ang sahod nila, 30,000, 40,000. Masyadong maliit. Di tulad ng BSP, diba? Wawat ng 52 million. Samantalang yung taga-kolekta, bariya lang yung sweldo. So kailangan natin na may sarili silang budget na hindi sila nanghihingi ng budget sa Kongreso. Kasi ang nangyayari, yung mga congressman din mahilig makialam sa mga kaso ng BIR. Kapag ito ay mga kaalyado nila, campaign donors nila, o political dynasty o mga family businesses nila, ano magagawa ng mga taga-BIR? Siyempre wala. Kaya ang kailangan natin is i-abolish na ito. Kasi masyado ng, kumbaga, systemic yung corruption, it's by design, at kahit anong reforma ang gawin natin, nakita na natin through the years, the last 30 years, ganun pa rin ang pinupuntirya ng BIR, yung kaya nila, yung maliliit. Samantalang yung malalaki, tulad nito, mula nung Farmali, nung COVID, yung confidential fund at itong flood control, may nakasuhan na ba sila ng tax evasion? Wala. Sinong inuna nila? Si Harry Roque. Diba? Ngayon, dahil may impeachment, na-issue ng LOA si VP Sara. Pero okay lang yun dahil investigasyon lang naman. Pero dapat lahat. Bakit hindi pa rin na-i-issue ng LOA si Martin Romualdez, si Saldico at lahat ng mga lawmakers, lahat ng miyembro ng Appropriations Committee, sila ng Public Works, sila Villar, wala silang sala. Habang yung maliliit na negosyante, pag nagkamali, diba, kakalaunch lang ng BIR, nationwide, Oplan kandado, ikinakandado yung negosyo. Samantalang yung mga corrupt na politiko, hindi na nagbayad ng buwis, napopromote pa from Congress na punta pa ng Senado. So, ang kailangan natin, ahensyang maaasahan, mapagkakatiwalaan, at may kapasidad, may teknolohiya, digitalization system, at hindi takot sa mga politiko. At malaki ang sweldo. Sir Mon, huling katanungan na po galing sa akin. Balikan ko lang saglit yung income threshold na gusto nating ipa-raise. Meron na hong support, may pinag-aaralan na ng Senate tsaka ng Congress. Tingin nyo ho, as a tax reform expert, tingin nyo po, kailan mangyayari kahit yung unang step ng staggered increase ng threshold? Hindi ko kaya sabihin yung detalye, pero base sa aming meeting sa Malacanang, feeling ko i-announce ng presidente sa SONA. So ayokong pangunahan yung presidente. Pero yung detalye nun, syempre, pa yan, marami, yung number crunching ba? Pero positibo ko, kaya kong sabihin ngayon sa inyong programa na ito'y pinaprioridad na ng presidente. Si mismong ES Recto ang kausap ko nung sinabi niya na pinag-aaralan na nila yung proposal at yung ginhawa bill, yung mga provision doon ay
kinukonsider din, halimbawa yung pag-exempt ng overtime pay. Marami tayong mga kababayan, mga magagawa na talagang na kuba nakaka-overtime pero napupunta lang sa buwis. So may malaking posibilidad na ma-exempt ito sa buwis. Sana, na in-announce ko na po, sana i-exempt yun na. Diba ito pinukunahan ko talaga. Maraming salamat po sa programa ng DZRH. Na-announce ko na po. Opo. Unang-una po sa programa nyo dahil ito ay special report. Maraming excited din kasi. Pangalawa yung bonus, yung ating tax-exempt bonus. Right now, 90,000 siya under sa train law. Pinangunahan ko na rin ng Malacanang. Itataas nila ito. Maraming salamat po, Presidente. Ang talagang pagdarasal na lang natin yung amount. Ako na, parang ang basa ko sa aming meeting, ako nagpapasalamat nga ako after more than 10 years ng pag-a-advocate, napatawag tayo ng principal sa Malacanang. So, ibig sabihin, nakikinig sila. At dahil itong mga pinag-uusapan natin, may pag-aaral naman, may mga datos naman na madili namang i-google, i-chat GPT, di ba? So, hindi naman ito gawa-gawa lang. So, tingin ko yung 1 million may posibilidad. Baka 1 million per family or per household. Pero kaya nila yan. Naniniwala tayo ibibigay ng Pangulo yan sa SONA. Sir Mon, huling katanungan na lang ho bago namin kayo pakawalan, isang mabilis lang po. We are weeks away from the President's State of the Nation address. Meron ho ba kayong open letter? May gusto ba kayong mensahe sa Pangulo bago ho ang kanyang SONA ngayong July? Actually, napadala ko na. Nandito lang 2 hours away lang sa akin. Nasa Canada siya ngayon. Napadala ko na, alam na ng mga kabinete niya, ni Finance Secretary. Meron tayong 5 proposals at babanggitin ko lang dito para samahan ng dasal ng ating mga kababayan. Unang-una, walang reforma ang epektibo o walang kahit anong pangako o statement of the nation address na magiging makabuluhan hanggat walang nationwide audit at investigasyon ng lahat ng mga unexplained wealth sa buong bansa. Hindi lang ng flood control scandal. Kasi ang itong upper middle income country status, nakakatakot din yan. Kasi posibleng na ang concentration ng yaman nasa mga korap. Tumataas yung estado pero actually kinakamkam ng iilan. So nananawagan tayo sa Presidente na talaga magkaroon ng audit ng lahat ng unexplained wealth, whether kaalyado niya, kaapelido niya o kung sino pa man sila. Pangalawa, itaas na talaga ang ating take-home pay to 1 million, tax-free 1 million. Napakalaking legacy yan. Siguro makakalimutan natin lahat ng bangayan, inis natin sa gobyerno at pati yung mga korupsyon na yan kung ibibigay nila sa atin yung hard-earned income natin. Hindi naman tayo humihingi ng awa, ayuda o relief. Hard-earned income ng ating mga kababayan to. Ipagkaloob na nila sa atin yung first 1 million. Pag naayos na nila yung sarili nila, sa kanila nila tayo buwisan ulit. So hanggat magulo sila at hindi nila maayos yung infrastructure project, yung public service, yung healthcare, education, hayaan nilang pakinabangan ng bawat pamilyang Pilipino ang unang 1 milyon. Pangatlo, yung global minimum tax. Tigilan na natin yung pagbubuwis sa ating mga kababayan kasi diba yung latest na 12% digital tax or value-added tax, dinagdag lang din sa subscription fee natin. Tayo pa rin mga Pilipinong nagbayad. Panahon na para buwisan natin yung large multinational corporations na nagtatago o nagsishift ng kita nila sa tax haven, sa Cayman Islands, sa Ireland. Buwisan na natin yan. Meron tayong proposal na global minimum tax na 15%. Pangatlo, ay pang-apat, total nag-a-attract tayo ng mga foreign investors pero pagdating sa Pilipinas talagang natitisod sila ng mga bürokrasya sa BIR, sa customs, sa LTO, sa iba't ibang ahensya. Kailangan i-modernize na natin yung PESA, yung Philippine Economic Zone Authority kasi sila talaga yung world-class model natin na pag binanggit mo yan, kami po, nag-iikot tayo sa iba't ibang bansa. Pag binanggit mo sa foreign investors ang PESA, lahat sila approve. They love PESA. So it's time to modernize kasi 30 years old, more than 30 years old na yung kanilang yung batas na nag-create sa PESA. Then finally, hindi naman sa wala ng pag-asa pero nandun na po tayo. Parang hindi na natin matatanggal ang korupsyon sa BIR at customs. I-abolish na natin sila, i-modernize na, mag-create na ng National Revenue Authority na para sa bayan talaga, mangungulekta para sa bayan at kukolektahan lahat tayo, hindi lang yung iilan na kaya nilang daragan o ibuli. Tapos si Martin Romualdez, hindi nila ma-audit. Sabi ni Martin Romualdez, 1,000% an increase ng net worth niya. Sa kanya nang galing to Bakit sabi ko kay Ombudsman, bumisita siya dito sa
Washington DC, nag-host ng meeting si Ambassador Romualdez. Sabi, bago pa niya i-announce, sinabi na niya sa akin nakakasuhan si Marcoleta. Sabi ko, si Marcoleta para nagkaroon ng public admission, diba, pagdating doon sa 75 million. Bakit si Martin Romualdez? Nagkaroon din naman siya ng public admission na tumaas ang net worth niya ng 1,000%. Kahit si Google at si Amazon, hindi ko tumaas ng 1,000% ang net worth nila. Sabi niya dahil magaling siyang corporate lawyer, nasan po yung tax return? Yan yung mga tanong na dapat tinatanong ng ating mga taong bayan. At hindi tayo dapat natatakot kasi tayo yung nagbabayad ng buwis, tayo yung nagpopondo sa gobyerno. We have to speak truth to power and we have to hold them accountable. At hindi lang po si Martin Romualdez, lahat sila. Kay Villar, Duterte, Marcos, kahit anong apelido. Sa Pilipinas lamang po ang mga nasa public service, payaman ng payaman. Panahon na para sila'y buwisan. Ayan. Sir Mon, maraming salamat po sa inyong insights ngayong umaga. I wish we have more time. Sana po yung buong 2 hours sa atin po. Pero I hope next time we can have you here Maraming salamat po sa pagkakataon at sa pagkakataon na ma-announce ko din yung i-announce ng Presidente sa Stonewall. Nadala ng emosyon. Excited. Sir Mon, maraming salamat po. I hope next time we can have you here po sa studio. And ingat po kayo pa uwi from Washington, from US. And hopefully next time dito na po sa studio with Sir Cesar na po. Maraming salamat po and ingat po kayo, Sir Mon. Thank you. Napaka-productive nung discussion natin with Sir Mon Abrea. Sa ating mga nakikinig doon, sa mga nagtatrabaho, sa mga nasa jeep, sa mga nasa FX, sa mga nasa taxi na nakikinig dito sa Special on Saturday. Sana marami kayong napulot, yung ating mga kababayan na nagtatrabaho ngayong Sabado, kahit weekend na may trabaho. Ayan, I hope marami kayong napulot na aral kay Mr. Mon Abrea. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin, paano ba mag-iingat ang mga paaralan dito sa Maynila? For June, napaka-ironic dahil pasukan and then may mga nangyaring ganito. Ang oras muna sa buong Pilipinas, 8:20 ng umaga. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa Special on Saturday ng DZRH. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. No worries, na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman. Ang oras po sa buong Pilipinas, 8:24 na umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa DZRH sa Special on Saturday. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong Sabado ng umaga, Nicole Lopez Poyawan. Ako naman po si Julius Nguen. Sabay-sabay pa rin tayo napapakinggan sa 18 relay stations ng DZRH, simulcast sa DZRH News Television at streaming sa Facebook at YouTube channel ng DZRH. Kasama niya pa rin po ako, si Jay Vera Cruz. Partner Nico, meron tayong guest ngayon na galing sa Manila. Yes, oo. Dahil bago natin tawagin ang ating bisita ngayong umaga, napaka-ironic lang, no? Babalikan ko lang yung binanggit ko kanina na June, na kabubukas ng klase, ano nangyari nung unang araw? Well, it's a natural event. Nagkaroon ng lindol, di ba? Pambira. Tapos, meron pang ibang other events na nangyari. Itong mga terror sa mga school, ganyan. Usually nakikita lang natin sa ibang bansa. Nasa ibang bansa lang na hindi natin lubos akalain na mangyayari din dito sa atin. Na ayaw naman talaga nating mangyari. So, this July, ayan, the month after nitong mga pangyayaring ito, may mga lumalabas pa rin. Parang naging laman ng ating social media, naging laman ng mga balita, laman ng headlines na may sinaksak dito, na may binaril dito, may batang nahulihan ng baril, may batang nahulihan ng iba nga, may droga pang nahulihan. So, pag-uusapan natin ho ito, pero sa pananaw po ng Schools Division Superintendent dito naman po sa Maynila. Nasa ating linya si Doktora Shelly Gayola dito po sa DZRH. Ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Special on Saturday with Nicole, Julius, and Jay. Magandang umaga din po at marami pong salamat sa inyong imbitasyon. Okay. Magandang umaga po, Doktora Gayola. Si Julius po ito. Seguridad sa paaralan, yan po ang ating situation report ngayong umaga sa Special on Saturday. Dahil noong Lunes po, Doktora, ay sa kauna-unahang pagkakataon ay pinulong ni Manila City Mayor Isko Moreno ang Manila School and Community Safety Task Force na kayo po ay kabilang bilang miyembro ng task force. So para po sa ating mga listeners at viewers na ngayon lang po ay nabalitaan ang pagbubuo ng task force ni Yorme sa Maynila para pagtingin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng update sa naganap na task force meeting na ito? Noong ating pong pagpupulong kasama po ang ating butihing mayor, pinakinggan po nila yung kalagayan at sitwasyon po ng ating paaralan at kasama po natin yung iba-iba pong mga sektor na stakeholders po para tiyakin yung ating paligtasan sa paaralan. Nandun po ang atin pong kasama sa PNP, sa MDSW, ganun din po ang ating barangay bureau at ang atin pong mga kasama sa legal office ng atin pong city para pag-usapan po kung papaano po kami magkakaroon ng mas magandang koordinasyon para matugunan po yung mga kung sakali man magkaroon po ng emergency sa mga paaralan at titingnan din po kung papaano po tayo magkakaroon ng malinaw na proseso at stratehikong proseso kung papaano po mape-prevent na mangyari po ang mga ganitong mga pangyayari sa mga paaralan po sa Maynila. So yun po ang mahalagang pinag-usapan po namin noon pong amin pong pagpupulong kasama po ang ating butihing mayor. Doktora Gayola, kasama po sa mga direktiba ni Mayor sa Manila Police District sa PNP na maglagay ng 2 PSG
o pulis sa gate sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Maynila. Ano po ang ilang mga direktiba ni Yorme sa DepEd Manila, sa SDO Manila, sa naganap po na task force meeting? And gusto na rin po namin malaman kung may existing playbook po ba o protocol ang SDO Manila on DepEd in general sa mga kasong ito, kasong karahasan sa loob o labas ng paaralan na involve ang ating mga mag-aaral. Sa usapin po ng ating mga pulis sa gate, atin po mga PSG, ipinagbilin po ng ating mayor na malinaw na ang pagbabantay ng ating pong mga kasama sa PNP ay nakastay lang po, nakastation sa mga gate o labas ng paaralan. Pinapaubaya po ng ating pong butihing mayor yung seguridad at pagbabantay sa mga bata sa loob ng paaralan, sa atin pong mga guard o kaya sa atin pong mga security personnel, ibang mga security personnel na kasama. So magkakaroon lang po ng koordinasyon, ang atin pong paaralan at ang atin pong mga kasamahan sa PNP in case po magkaroon po ng emergency. At alam niyo po, napakaganda rin po ng gagawin na ito kasi malaking na po ito, deterrent, sa pagtatangka ng kahit na sinong mga mag-aaral na magdala ng mga pinagbabawal na mga gamit sa paaralan o kaya po ay gumawa ng hindi maganda na magiging dahilan para masakripisyo yung safety ng mas maraming mga bata. Sa usapin naman po ng playbook ng DepEd sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating mga paaralan, tayo po ay tumutugon dun sa dalawang mandato. Una po doon sa DepEd Order number 6 Series of 2026. Ito po yung Policy on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment na inilabas po ng Department of Education at of course po doon sa Executive Order 29 Series 2026 na nilagdaan po ng ating butihing Mayor Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, na pareho pong naglalayo na i-promote yung ligtas na paaralan sa buong Pilipinas at maging sa buong lungsod po ng Maynila. So sa bahagi po namin bilang tugon dito, ang immediate po namin na ginawa ay of course yung prevention, na hindi po sana ito na mangyari sa mga paaralan. Kasi ito rin man po yung nasa framework mismo ni DepEd. Kasi ang sinasabi po niya, dapat dalawa ang ating tuon na strategiya, prevention at saka response. Pero sa bahagi po natin, meron din po tayong mga mitigation initiatives na i-implement sa atin pong mga paaralan. Doon po sa bahaging prevention, at ito po yung immediate na ginawa po namin. So para matiyak po na walang ipinagbabawal na gamit na maipapasok sa paaralan, nagsimula po tayo nung agara na implementation ng bag search sa atin pong mga paaralan. So katulad po ng inaasahan sa atin, lahat po ng ating mga paaralan sa ngayon ay mayroon na pong handheld metal detector na ginagamit po doon sa pag-inspect ng ating mga bag. Bago pa lang po pumasok yung ating mga mag-aaral, ang ating pong mga school personnel, at ganun din po ang sino mang bisita na papasok sa ating paaralan ay dapat po ma-inspect ang kanilang mga bag para tiyak po tayo na lahat po ng metal na mga gamit ay makukuha po natin at atin pong hindi hahayaan na maipasok, lalo na po yung mga metal objects na maaaring makasakit sa atin pong mga mag-aaral. So sorry, yes, isingit ko lang, total nasa subject ho tayo nung bag inspection, marami ho kasing mga magulang natin ang medyo merong concerns o nagrereklamo na doon sa time in motion natin na pagpila ng mga estudyante, pag bag search. Ano ho yung mga pwede natin gawin dito ho sa DepEd Manila, sa SDO, na para pabilisin natin? Kasi yung time in motion po nun, Doc, medyo magpapatong-patong, yung mga bata nakapila na lagpas-lagpas ng kanto. Actually, aminado po tayo nung unang linggo na inimplement po natin ito ng buong buo. Medyo ang naging problema po natin una noong time na yon ay marami po talaga tayong na-detect na mga metal objects sa bag. So ibig sabihin po nito, medyo mas nagkaroon ng delay doon sa atin pong inspection. Ngunit ang ginawa po nating immediate na response dahil po doon sa time and motion
natin na pinag-usapan ay parang nagkaroon po ako ng instruction na bilangin kung ilan yung kayang i-cover sa loob, let's say, ng 1 minuto para po makatiyak na madadagdagan ng mga eskwelahan, lalo na po yung malalaking paaralan, yung kanilang mga handheld na metal scanner. At saka malinaw din po sa polisiya na kapag meron po tayong challenge doon sa queuing sa labas ng paaralan, kailangan pong mag-isip ng strategiya yung paaralan kung papaanong mapapapasok muna sa paaralan yung mga bata para doon po isagawa ang bag search bago po sila papasukin sa kanilang mga silid-aralan. Para matiyak lang po yung mahabang pila na nandun sa labas ng gate kasi mas nagkukos po ito ng danger din, no? Dagdag na danger sa ating mga estudyante. Doktora Gayola, siguro last question na po on our end. Yung tutungo naman po ako in terms of calamities, unang araw po ng klase, lilindol sa Jensan, sa Sarangani area. Nakita po natin na yung mga mag-aaral, mabilis silang lumabas. Napunta silang lahat sa open field. Pero papaano po ang magiging sistema po sa Maynila? Dahil hindi naman sa hinihiling. Pero hindi, ang mga lindol naman po is very unpredictable po. Marami pong eskwelahan sa Maynila ang wala pong malawak na open spaces. So ano po ang gagawin natin in the event na hindi naman sa hinihiling na mangyari po yung ganitong kalakas na lindol dito po sa lungsod? Mula pa po sa simula ng pagpaplano natin sa Big One, malinaw na po na bawat paaralan ay meron na pong identified na relocation area. Maaari pong ito ay sa labas ng paaralan, in-identify po natin itong open space na pwede pong pagdalahan ng bawat mag-aaral in case mangyari po ito. At ito po ay ine-exercise na po natin sa tuwing magkakaroon po tayo ng earthquake drill. Ngunit may mga ilan po kasi tayong paaralan na talagang wala po tayong choice kung hindi yung atin pong mga main roads ang gagamitin ng mga relocation area sa oras po ng lindol. Ito po yung medyo hindi po natin masyado pang nagagawa during the earthquake drill. Ngunit malinaw na po ito sa mga staff po ng paaralan kung ano po yung mga relocation area. Alam niyo po, sobra po namin na-appreciate po ngayon kasi ang atin pong butihing mayor ay nagbigay po ng instruction na magkaroon po kami ng monthly na earthquake drill. Sa bawat paaralan po, ang atin pong 105 schools ay meron po tayong kanya-kanyang schedule kung kailan po isasagawa yung monthly na earthquake drill. Kasi paulit-ulit po ang ating punong lungsod, sinasabi po niya na dapat makasanayan ng mga bata ito para dumating man yung aktual na lindol, handa po ang mga bata, parang sanay na po sila. So ginagawa po natin ito. At bawat eskwelahan po natin ay meron pong contingency plan para po sa paghahanda sa Big One. So sa ngayon po, nakaschedule po tayo na i-update yung atin pong contingency plan sa ating mga paaralan. Actually, taon-taon naman po ina-update po natin ang contingency plan na ito para tumugon doon sa nag-iibang pangangailangan po ng ating mga paaralan. With that po, Dr. Gayola, maganda po ang playbook ng Maynila kung paano maiiwasan itong mga mass casualty at maiiwasan ang violence sa ating mga paaralan. With that po, Dr. Cheryl Gayola, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga paliwanag dito po sa Special on Saturday. Maraming salamat din po sa inyo pong imbitasyon. Magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Atin pong narinig si Dr. Cheryl Gayola, ang Manila Schools Superintendent. Saktong-sakto dahil ang susunod nating makakausap ay may kinalaman din sa paaralan. Yeah. Pero kasama na rin sa bahay. Dahil pag-uusapan natin dito ang mga bata. Ayan, in terms of living in the age of gadgets. Ang oras sa buong Pilipinas, 8:36 ng umaga. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Gala
Calafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle or favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang oras po sa buong Pilipinas, 8:41 ng umaga. Dito pa rin po sa Special on Saturday sa DZRH. Bago natin tawagin ang ating bisita, alam naman ho natin na ang Pilipinas batay sa mga pag-aaral ay number 1. Ayan, in terms of social media consumption sa buong mundo. And doon sa kalalabas nga lang na digital news report ng Reuters, yung mahabang report ng Reuters na ang mga Pilipino ay kumukuha ng balita sa Facebook, mostly on social media than traditional means. Papasukin muna natin ang ating bisita, si Mr. Art Samaniego, isang tech expert. Ay, kanina kasi taxi. Sir, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH Special on Saturday with Nicole, Julius, and Jay po. Hello, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at mga nanuno. Sir Art, kanina binabanggit ko po for the intro na ang mga Pilipino malakas gumamit ng social media. And I'm sure lalo na po sa mga bata. And marami na pong bansa sa buong mundo nag-i-implement ng social media ban for teens, under 16, under 15, under 14, basta yung mga pababa. Ito ho ba sa pananaw ninyo kung magkakaroon man tayo ng social media ban na isa sa batas dito sa Pilipinas? Sa palagay nyo ho ba magiging effective po ito para makontrol ang social media usage ng ating kabataang Pilipino?
Sa tingin ko, hindi sapat ang simpleng pagbaban. Kasi kahit iba ng isang social media platform, maraming teenagers ang marunong gumawa ng bagong account, gumamit ng fake birthday, Way around. o lumipat sa ibang app. Oo, hindi rin doon nagtatapos ang problema. Dahil ang mga bata, kung nasan sila, sinusundan na yan ng mga online predators, scammers, at mga extremist. Ito yung problema, mga extremist recruiters. At sinusundan lang yan sila kung nasan sila. So kung ating, so dapat yung yung mga policy makers natin sa mga tagagawa ng batas, matuto sila sa nangyari sa Australia. Australia ang first country na nagban ng social media para sa mga bata. Noong 2025 December 2025, under 16, pababa. So pero merong pag-aaral ang ginawa ang University of Newcastle. At ang conclusion nila dito, ganito yung nangyaring conclusion nila. Yes po. Yun daw batas na yun, limited implementation, incomplete compliance, and substantial circumvention of social media restrictions. So ito yung epekto ng pagban ng social media sa Australia. So ang study na yun, nakita nila na merong minimal reduction in daily social media usage lang yung nangyari nila. So tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng mga bata. In fact, sabi nila 85% of teenagers were still using social media 3 months after the ban. So yeah, yung 85%, ano yan? 4 sa bawat 5 16 years old. So ang conclusion ng study na ginawa ng Newcastle na social media might be more effective in preventing or delaying access to social media in children under 8 rather than restricting access to adolescents who already use it. So ito yung nangyari doon. So para sa akin, dapat basehan natin yung unang nag-implement na mga. So hindi sapat yung pagban. So kasi dapat may kombinasyon yan. So mahigpit na age verification. Ito, pinaka-importante, dapat may active parental guidance, internal safety, education para sa mga bata. Tapos yung digital literacy. Dapat ipasok na to, ibalik natin yung digital literacy or media literacy sa mga bata. So ito yung dapat gawin natin. Hindi lang yung basta natin ibaban, na hindi natin pinag-aaralan paano natin i-implement yun. Kasi ang gagaling ng mga bata ngayon para makaiwas sa mga ban na ganito. Sir Art, ibig sabihin ho ba nito dito sa Pilipinas, can we say na late na tayo to teach media literacy sa ating mga bata? Lalo na everyday ang bilis mag-upgrade, ang bilis umusad ng technology every single day, Sir Art. Hindi naman, babe. Ito nga yung proposal ng CICC na I fully support, no, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, and I fully support Yusek Aboy Paraito nung sinabi niya, dapat ipasok sa curriculum yung internet safety and security ng mga bata para malaman nila kung ano ang mga dapat gawin. So hindi pa huli ang lahat. Dapat ngayon, ang gagawin natin, unahin natin yung nasa baba. 6-7 years old, kasi pagdating niya ng 13, baka na-indoctrinate niya, na-radicalize na yan ng mga kriminal. Nako, ang sasama ng pinagagawa ng mga to sa mga kabataan natin. Okay. Sir Art, bukod naman po sa social media, dako naman po tayo sa topic ng video games na admittedly malapit sa akin at sa aking mga co-host. Kasi ako lumaki naman ako na naglalaro ng, pwede ko babanggitin yung mga title ng video game, mga first-person shooter, mga open world, na mga katulad ng mga Grand Theft Auto, Call of Duty, Medal of Honor, banggitin na natin, di ba? Nakiti si Sir Art, alam niya yata. Naipag-barilan tayo sa mga video game na yan, pero di naman tayong lumaking mamamatay tao. So may kumakalat kasing perception o notion na video games ay nagkukos ng violence or nagli-lead to violence.
So, kita natin ang reaction ng video gaming community na talagang galit na galit sila eh. Bakit sinisisi ang mga video games sa isyong ito? So, Sir Art, ano po ba kaya ang pananaw nyo dito bilang cybersecurity expert? So, naglalaro ka ng Grand Theft Auto. Naisip mo ba magnakaw ng kotse sa tunay na buhay at mangbangga ng tao sa tunay na buhay? Hindi, di ba? Naglalaro ako ng Call of Duty, hindi ko naisip kailanman na mamaril sa labas. So, mayroong mga pag-aaral na ginawa na walang matibay na ebidensya na nagsasabing ang video game ay may direktang dahilan sa school violence o krimen, sa real life violence. Ginawang pag-aaral to ng Oxford Internet Institute. Ito yung sinabi nila, walang direct link ang violent video game o ang time you spend playing video game dun sa tunay na buhay. So marami ng pag-aaral sa loob ng dekada na simula nung Columbine. So may ilang pag-aaral na nagsasabing maaaring, pansamantala daw, tumaas ang aggression pagkatapos maglaro. Pero iba yung actual na paggawa ng krimen o pananakit ng iba. So, ito yun. Kapag may nangyaring school attack, ang daling sisihin ng video game. Pero pinakita nga ng maraming pag-aaral, ilan yung pag-aaral na mas complicated yung dahilan bakit nagkakaroon ng violence. So, kabilang dito yun. So, mental health, family problems, social isolation, bullying. Ito ang palagay ko naka-apekto talaga dun sa mga bata sa Tacloban, yung mga extremist influence. At iba pang mga personal na dahilan. Pero sir, may concern naman po kasi na nire-raise ang ilang ating mga mambabatas na baka, in the aspect of online games, parang pinapasok ng mga siguro mga extremist groups o kaya may isa pang issue ng pedophilia naman sa tinatarget mga minors na gamers. Groomers. Ano po ba kaya ang reaction dapat o tamang reaksyon ng pamahalaan sa isyong ito at hindi nadadamay o hindi kumbaga hindi na misfocus dito kasi sinasabi nila agad ban na video game na hindi naman talaga dapat i-ban. So saan po ba dapat nila ilagay ang kanilang energy dito? Ito nangyari, Gorbax. Yung Gorbax, yun daw yung nilalaro ng 14-year-old shooter sa Tacloban. Iban yan kasi yun yung nilalaro niya, ganun kaagad. Pero ang tunay na dahilan nun, hindi yung laro, kundi yung mga taong nakakausap ng bata online. So, ang dapat natin gawin, hindi yung ibaba natin yung game, kundi tignan natin yung kabuuang issue sana. Kasi, bina nila yung Gorbax. Ang Gorbax ay isang physics-based sandbox. Pag sinabi mong physics-based, ang ibig sabihin niya, kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay, iyon yung nangyayari sa game. So halimbawa, binangga mo yung kotse, bumaliktad siya, gumulong, ganun yung nangyayari sa tunay na buhay. So sandbox, ibig sabihin walang limit, pwede mag-experiment yung mga bata. Pag binan mo yung Gorbax, sa research ko, meron pang 20 na similar games with similar gameplay sa mobile. Meron ding 20, more than 20 sa computer, sa console. So ang gagawin ng mga bata, ang mga bata, walang loyalty sa games yan. Kung saan sila masaya, dun sila. Binan mo yung Gorbax, maghahanap yan. Merong ibang mga games silang pupuntahan. This World, mga ganon. Pupunta sila sa uni. So ang daming mga games na pupuntahan. At ito ang problema. Alam ng mga cyber criminals yan. Wala silang gagawin kundi sundan lang yung mga bata kung nasan sila. So ang pag-ban po natin sa mga games, yung automatic ban dito, ban doon, useless. It's an exercise in futility. Walang solusyon na mabibigay yan. Ang dapat nating gawin, pag-isipan nating mabuti. Proper guidance, yung game na yun, 18 plus. Bakit nagkaroon ng access ang 14 years old? Yung po mga rating ng games, hindi po yan suggestion. Hindi po yan recommendation. Yan yung dapat sundin natin. Kasi doon natin malalaman na ito yung mga angkop na games para sa edad ng mga anak natin. Parang yung sa MTRCB, merong rating. Pag hindi natin sinunod ang rating,
So ano ang ibaban natin? Halimbawa sa MTRCB, may ginawa ang pelikula ang Viva Max, tapos may nakapanood na 12 years old. Ipapasara ba natin ang Viva Max? O titignan natin bakit siya nakapasok dahil sa sinihan, mali ang implementation. So ganun lang yun dapat ang isipin ng mga lawmakers. Pero Sir Art, no, si Jay po, doktungan ko lang ho yan. Siguro part na rin to yung monitoring siguro ng mga magulang na hindi ho nila alam na yung mga apps na ang graphics ay 16-bit na parang ang itsura niya is pangbata. Pero yung play style po niya more on 18 above. So, hindi mo siya mababan eh. Kumbaga, mata-download mo siya na akala mo pang bata yung graphics, pero yung kung paano siya nilalaro is hindi pang bata per se. So, meron ba tayo, sir, na parang yung literacy para naman sa magulang? Kasi, syempre, hindi naman nila alam. Basta si magulang makita niya na tahimik yung bata, mukhang pambata na may nilalaro, medyo papabayaan niya na yun. Meron ba tayong ganong parang inputs? Pag chinek mo kasi yung games, halimbawa yung Gorebox, pag pinuntahan mo siya, nakalagay talaga sa kanya 18 plus yung rating. So 18 years old pataas. So pati yung halimbawa yung Facebook natin, di ba? Ang Facebook natin, 13 years old pataas lang dapat ang gumawa ng account diyan. Pero bakit nagkakaroon yung 9 years old? Kasi pinapayagan ng mga magulang. Yung age restriction po, meron tayong technology yan. Ang problema kasi ngayon, pag bumili ng telepono, bibigay kaagad natin sa mga anak natin. Pero meron yung mga settings dyan na pwede mong i-activate. Kung ilang taon yung anak mo. Yung parang at pag inactivate mo yun, hindi na siya makapag-download ng mga app na above doon sa age limit niya o sa edad. So ito lang yun, nandyan po ang technology para gamitin natin. So dapat talaga, ang laki ng papel ng magulang, ang laki ng papel ng mga adults na nakapaligid sa bata para maging mas safety sila online. Sir Art, dahil wala na po tayong oras, siguro last question na po on my end. Siguro hindi lang naman po sa aspeto ng gaming community, sa aspeto ng mga bata. Susundan ko lang po yung sinabi nyo kasi may nag-comment din dito, there are no bad kids, only bad parents daw po. Pero may naalala ko lang po when I was doing my thesis, may nabasa ako na may study year 2001 na yung generation ngayon tinatawag na digital natives dahil pinanganak ng panahon na sa gitna ng traditional and sa gitna ng digital. So, hindi naman natin sinisisi yung mga magulang o yung maraming mga magulang. Siguro dahil lumalaki ang henerasyon na to sa panahon ng gadgets. So, sa palagay nyo ho ba, may impact ba? Kasi meron ding isang study, nabasa ko po from CNN Health na parang mas mahilig mag-social media, mag-gamit ng gadget, ang henerasyon na to than the young ones. So, malakas ang impluwensya ng pamilya, ng magulang doon sa mga bata. Sa palagay nyo ho ba, malaki ang naging factor ng, sabihin na natin na cellphone addiction ng henerasyon na ito na nakaka-apekto doon sa ating mga bata? Kaya nangyayari yung mga ganitong bagay. Pwede ho bang i-correlate ho yun ng ganon? Halimbawa, nasa isang restaurant ako, yung bata nangungulit. Alam mong ginawa ng nanay, binigyan ng iPad yung bata. So yun yung ginagawa nating babysitter ang technology na hindi sana dapat. So, reality na kasi ngayon yun na ang gadgets. Kasama na yan sa buhay ng mga bata. Kasi kailangan nila eh. So, ang goal dapat ng mga magulang o ang goal ng gobyerno ay hindi alisin ang technology, kundi turuan natin yung mga bata na gamitin ito ng responsable. So, huwag madaliin ang pagbibigay ng smartphone at social media account. Dapat sundin ang age ratings ng mga game. So, kung ano nilalaro ng mga anak nyo, pag-aralan nyo ng konti. So, halimbawa sa bahay, ilagay yung computer o gaming device sa common area ng bahay. Pag gumamit ka ng Google Family Link, pwede mong i-limit yung screen time. Pwede mong ma-detect kung nasaan o ma-monitor kung nasaan yung bata. At pwede mong i-approve o i-deny yung request niya for additional screen time. At pwede mong i-reject at i-allow ang pag-lalagay ng pag-i-install ng mga app sa cellphone. So ganun lang, gamitin natin ang technology para sa safety ng mga bata.
Ayan. With that, Sir Art, maraming salamat po sa inyong oras. At sana po doon sa mga magulang at sa mga bata na nakikinig po sa atin, may mga napulot po tayong aral. Dahil maganda po ang insights ni Sir Art Samaniego, isang tech expert. Sir Art, maraming salamat po and I hope we can have you again po some other time po. Maraming salamat po. Ayan, at the end of the day, na huwag mo sisihin lahat sa gobyerno. Bilang magulang, may papel ka rin para yung mga bata. Merong ganung option pagka may phone ka. Bata. May parental access siya. Kumbaga, allowed ka lang kung ano yung, allowed lang yung bata kung ano pwede niyang gawin, i-download. Meron naman ganun I mean, built-in naman siya, hindi lang siguro fully na-utilize ngayon. Or di nila alam na may ganun pala. Pwede rin. At o nga pala, Julius NJ, bago tayo magpaalam, gusto lang magpaabot ng mensahe ang ating mga kaibigan mula sa Mines and Geosciences Bureau dahil ngayon pala bukod sa National Nutrition Month, ayan, yung mga Go Grow and Glow, ayan, meron ding National Disaster, ngayon po ay National Disaster Resilience Month din. So may paalala po ang Mines and Geosciences Bureau lalo na doon sa ating mga kababayan para ipaalam kung paano po tayo mag-iingat sa mga sakuna. So ayon po kay Miss Michelle Mendoza, ang senior geologist mula sa Mines and Geosciences Bureau, maganda yung sinabi niya para makapag-ingat tayo na managing geohazards requires a seamless pipeline where science informs policy, policy dictates logistics, and logistics ultimately protects community. So magtulong-tulong tayo para maging maalam at alamin lagi ang tamang impormasyon para sa kaligtasan ng bawat isa. Ayan. Maraming salamat po, magandang umaga sa mga kasama natin dyan sa Mines and Geosciences Bureau. Ako naman may tatlong babanggitin. So una, breaking news sa Estados Unidos. Oy, ano yun? Binabati natin si Mother Taylor. Ay! Di ka man lang nagsabi. Si American pop star Taylor Swift ay kasal na kay NFL player Travis Kelce. Flash report niya. Hindi na siya makagawa ng bagong kanta. So congratulations po, Mama Taylor. Sana po ay maging masaya ang iyong married life. Ayan, baka may gusto kayong batiin. Okay, may babatiin din ako, si Coach Michael at ang lahat ng bubuo ng Racket Rulers. Para sa mga badminton enthusiasts and player, mayroon po silang open play every Monday, Wednesday, and Friday sa Victoria Sports Tower from 5 p.m. to 12 a.m. And tuwing linggo naman, Sunday, sa 1619 Badminton Court from 6 p.m. to 12 a.m. And para naman sa aking kaibigan na si Attorney Joshua Labonera and Architect Carl Verdadero, magandang umaga po. Sana po nag-enjoy kayo dyan sa Tokyo, Japan. Wow. Uy, ikaw, short ako, magpapasalamat lang ako sa mga kaibigan natin sa Rustic Brew. At masarap ang umaga natin. Gising na gising. Salamat sa kape. Rustic Brew, matagpuan na dyan sa may West Rembo Taguig. Ayan. Kami po ang inyong nakasama ngayong Sabado ng umaga. Teka, bago kami magpaalam, hindi kami nag-usap ni Julius sa aming damit ngayong umaga. Yun lamang po ang paglilinaw. Pero tayong blue for today. Hindi nyo ako sinabihan, nagpula ako. Pambalance. Ayan. Maraming salamat po. Salamat sa lahat ng mga natutok at nakinig dito sa Deezer H Special on Saturday. Sa susunod na linggo, makakasama nyo na po si Dr. Cesar Chavez dito sa programa. Ang oras sa buong Pilipinas, 9:01 ng umaga. Facts and Figures is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, maker of world-class quality Pride detergent. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang